Matagal nang may mga nakakahawang sakit. Noon, baka nababalitaan mo lang na kumakalat ito sa ibang lugar. Pero anong gagawin mo kung may kumakalat ng sakit sa lugar ninyo? Maraming bagay ang hindi mo kontrolado. Baka matakot ka. Pero marami ka pa rin magagawa para maprotektahan ang sarili mo at maingatan ang kalusugan mo. Simple lang ang ilang paraan, pero napaka-epektibo. Halimbawa, lagi kang maghugas ng kamay. Kung maghuhugas ka ng kamay at least 20 seconds, mapapatay na ng sabon at tubig ang mga virus o bakterya. Pwede ka rin gumamit ng alcohol o hand sanitizer. Kapag nauubo ka o nababahing, gumamit ng tissue o gawin ito sa bandang braso. Iwasan mo ring hawakan ang mukha mo, lalo na kung may hinawakan kang ibang bagay. Sundin ang mga tagubilin ng mga nasa otoridad. Baka sabihin nila na dapat sa bahay lang muna, magsuot ng mask kapag lalabas, at sundin ang inirerekomendang physical distancing. Kung magkasakit ka, tumawag agad sa doktor. Mahalaga rin ang emosyonal na kalusugan mo. Baka ma-stress ka kung lagi kang nakikinig sa masasamang balita, sa mga sabi-sabi, o nagkakasalungatang mga report. Makibalita ka pa rin, pero lagyan mo ng limitasyon para hindi ka masyadong mag-alala. Maging abala sa iba't ibang gawain at laging makipag-usap sa mga kaibigan mo at kapamilya. Mapapasaya mo na sila, gagaan pa ang pakiramdam mo. May isa pang bagay na napakahalaga. Sinasabi ng Biblia na may mga panahong gusto ni Jesus na mapag-isa para manalangin at pag-isipan ang mga espiritual na bagay. Kaya maglaan ka ng panahon para patibayin ang kaugnayan mo sa Diyos. Kung magpo-focus ka sa magandang pag-asa sa hinaharap, mas makakayanan mo ang mga hamon ngayon. Buhay na buhay ang pag-asa ng mga saksi ni Jehovah dahil ibinabahagi nila yon sa iba sa anumang ligtas na paraan. Gusto nilang ituro sa mga tao ang pag-asang nasa Biblia. Iniimbitahan din nila ang iba sa mga pulong nila. Kung posible, nagpupulong sila sa isang lugar. Pero kung hindi, nagpupulong sila sa pamamagitan ng video. Sinasabi ng Biblia sa Isaiah 33:24 na darating ang panahon na wala nang magsasabi, may sakit ako. Pero habang hinihintay ang panahong yon, sinasabi sa Isaiah 30:15 na magkakaroon tayo ng lakas kung mananatili tayong panatag at magtitiwala. Kaya kapag may kumakalat na sakit, sikaping maging kalmado, makibalita at ingatan ang iyong kalusugan.